Magbabalik na naman si Sarilyn na hindi magpapahuli kahit maliit at makulit. So, for today's video, hindi na naman ako mag-isa. Guess what? Hulaan nyo. Guess what na nga, hulaan pa. So, hulaan nyo, meron tayong special guest. Tawagin na natin. Nainig nyo ba? Umiingit na. Tawagin na natin si Sky! Yay! Sky, hi ka sa camera. Hi ka sa mga kaliit. Sky! Hi! Huwag ka tapakin. Tinutopak to eh, oh. Sky! Hi ka dun. Hi! Hi! So, nagtataka kayo kung bakit nandito tong si Sky ko. Kasi, kumalikot. Kasi, I will give you some tips to how I pet my dog. My baby Sky. Hi ka dun. Hi! Tinatopak siya talaga. Diyan ka. Uy! So, guys, share ko lang nga pala since ang content ko ngayon is I'll give you some tips on how I pet my dog. Etong si Sky, pakilala ko muna si Sky sa inyo. Sky, papakilala kita! Ito kasi Sky camera shy siya, hindi siya mahilig mag-picture. Kaya kapag nakikipag-picture ako sa kanya, napakarami ko pang take na ginagawa. Ang dami ko pang shot. Hoy! Sky! Ganyan lang ah. Ganyan. Ilit na siya. Nai-stress na siya. So ito guys, share ko lang. Ito si Sky, hindi namin siya sinanay na high maintenance siya sa mga kinakain niya. Hindi siya magastos. Noong una, wala naman talaga kaming balak na mag-alaga ng ganito kasi nga magastos. Pero noong una talaga, magastos talaga. Ang dami namin ginastos dito kasi nagpa-vaccine pa, kailangan pa ng deworm. Ganon, kaya magastos talaga siya sa una. Pero, nung mga nakatagal-tagal na kasi, sinanay namin siya na hindi nga magastos ang report. Yun. Hindi siya magastos. Kasi ito kasi 4 years na siya. 2016 namin siya nung binili. So, nung una nga, si mami ayaw niya talaga ng gantong aso. So, magastos na kasi talaga. Pero, syempre, dahil kami yung mag-aalaga, so, sinanay namin siya talaga na kung ano yung pinaka-usually lang na ginagawa sa aso na meron na syempre naalagaan pa rin namin. Ito, binili kasi namin to kay Kuya Pao, yung sa kaklase lang ni Kuya Pao. Tapos ayaw talaga ni Mami, pero nung kinuha na namin to sa Sky sa hanggat, so wala na siya magagawa kasi imbis na magalit si Mami, natuwa pa kasi nga sobrang cute ni Sky nung kinuha namin. 2 months pa lang siya noon. Tapos tahimik pa lang, hindi gantong kalikot, napakalikot. Stress ka na? Ha? Stress ka na? So yun, yung Sky, inaantok na. Wet nose na siya. So, based on my research nga, kapag daw wet nose na yung ganyan, saka yung hingal, so syempre mainit din, saka pag daw gano'n, nai-stress sila. Kaya nga lagi may pan yung Sky kasi mahilig din siyang mag-atching-atching. Tapos laging basa talaga ilong niya. Tapos meron pa siyang water. Drink water muna bago mag-first tip. So guys, ayun nga, first tip is call him through his name repeatedly. So, yun si Sky nga, dahil 2 months pa lang siya nung kinuha namin, parang nahihirapan pa kami na paamuhin siya. So, tapos nakaisip ako ng pangalan ngayon yung Sky. So, para maging familiar siya dun sa pangalan niya, palagi namin siyang tinatawag sa pangalan niya. Si Sky. Pero syempre nung una hindi pa siya tumitingin kasi hindi pa niya kilala sarili niya. So syempre nag-effort kami para kapag tinawag namin siyang Sky, sa pangalan niyang Sky, titingin siya. Ginagawa namin ng tono. Parang, Sky! Sky! Oh, sino ba? Sky! Paano nilagyan namin ito? Sky! 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 Kupo? Sky! Ikaw na ba si Sky?
So, ganun nga yung ginagawa lang namin. Tapos, kailangan mo lang siya utu-utuin para mapaamo. Tapos, kailangan malambing din yung boses mo. Hindi lang yung basta, Kasi sa aso yung ganyan, malambing naman sila eh. Tapos, madali lang din sila paamuhin. Basta, alam nila o nararamdaman nila na talagang, mo yung aso. Talagang mahilig ka sa aso. Minsan nga, hindi lang Sky pangalan kasi nito, Sky Stanford. So, pag tatawagin namin Sky Stanford, parang napakaba, Sky Stanford! Saka ang arte tingnan, parang arte, kaya Sky na lang. Pero ngayon si Mami kasi, ang tawag na niya, ang tawag niya na bunso. Kaya minsan kapag tinatawag niyang bunso, tumitingin din ako. Kasi akala ko, ako tinatawag, yung pala si Sky. So, sino pa talaga sa amin bunso? Bunso! Ganun yung tawag yan, bunso! Bunso! Aba, bunso na gusto mo? Hindi na Sky? Bunso! Nako, hindi na makakatagal si Sky. So, yun nga, guys. Ang tip ko lang, yun nga, tawagin niyo sila palagi sa pangalan nila. Lagi mo rin kakausapin. Then, malambing yung boses mo. Tapos, ututuin mo na lang din. So, yun nga. Ganun ko si Sky paamuhin. So, second tip is make him aware on the schedule of his eating, playing, and pooping time. So, itong mga tips na ito na ibinibigay ko sa inyo, ito lang yung alam ko lang o kung ano yung ginagawa ko kay Sky. Yun lang. So, ito kasi si Sky, nakakulong siya. Hindi namin siya hinahayaan na nakakawala or nag-go all around the world sa loob ng bahay. Kasi, bawal kay Mami na gumala-gala dun si Sky. So, yun nga. May oras siya ng labas. May oras din siya ng kain. Yung pagkain niya twice a day lang. Sa umaga lang, tsaka sa gabi. Tapos, yung dinner, yung oras din ng poop niya o ihi, yung mga 5 PM na. Kaya kapag 5 PM na parang, na siya, alam niya na, nararamdaman niya na 5 PM na. Tapos pag pinakawalan mo siya, alam niya na kung saan siya pupunta. So, tingnan nyo na lang guys. Pakita ko yung video. Tara na, hihina tayo na. Buksan mo yung pinto. Tara na. Diyan siya tumatay sa gate. Alam niya agad. Kahit di ko hawak yung tali niya, diyan talaga taihan niya. Drink water. Yan. Tapos si Sky kasi hindi siya mabilis tumae or umihi. Basta kailangan mo muna siyang pakawalan o bigyan ng playing time or running time. Kasi itong si Sky parang kailangan alugin muna yung chance para mag-poop. Hindi siya yung tipo nga na pag tumae, pag kumain, ipupup niya agad. Hindi, kailangan muna niyang parang laruin. Ganun. So, ayun nga, binigyan namin siya ng place na kung saan dun siya magpupup or iihi. Kaya kapag pinapakawalan namin siya kapag nag 5 PM na, parang dun na agad siya dediretso kasi alam niya na dun yung taihan niya or ihian niya. So, parang tayo, So, kapag tayo, di ba, tayong tao, syempre may everyday routine tayo. So, si Sky meron din at nakasanayan na niya yun. Simula nung bata pa lamang siya, di ba? Napaka wipe your nose naman, wipe your nose. Talagang sipunin talaga to eh. Higa na, malapit na matapos. Mag-hi ka dun sila sa mga kaliit. Bilisan. Dapat turuan nyo yung mga aso nyo na kung kailan sila kakain,
Diba, Sky? Ang likot niya. Ang likot-likot niya mga kaliit. Tinan mo, inarangan niya ako. Ano? Ahay! Ahay! Visit ka! So guys, sa pagkakaalam ko nga pag gantong mga aso, yung mga Shih Tzu, talagang mahilig sila kainin yung poop nila. Diba? Nag-agree ka ba? Agree ka? Oh, mahilig to kainin talaga yung poop niya. Kasi siguro feel nila na yung poop nila, ano pa rin, amoy dog food pa rin. Amoy pagkain, kaya kinakain nila. Talagang nilalagay pa nila sa lalagyan ng pagkain nila. Kaya nga, ano ka naman din? Manahimik ka na dyan. Napakalikot niya. So, next tip nga, make him aware on what he should eat and what he shouldn't. So, ibig sabihin nga nito, si Sky kasi, diba kumakain nga siya, twice a day lang siya sa umaga at sa dinner. Sa umaga kasi, ang nagpapakain dun si Mami. So, nilagay ko na siya dito guys sa upuan. So, dito nga, make him aware on what he should eat and what he shouldn't. So, dito kasi nga, si Sky kasi, yun nga, 2 beses lang siya kumakain. Sa umaga lang at saka sa gabi. Bakit hindi 3 times a day? Kasi nga, minsan yung mga aso, nagsasawa rin sila kapag naumay din sila sa pagkain. Yung tipong kapag, kunyari, iniwanan mo ng dog food dun sa lagyan ng kakanan nila. So, syempre, the more na nakikita nila yun, parang hindi talaga nila papansin. Ako kasi, sa gabi lang ako nagpapakain kasi si Mami, siya yung nagpapakain sa umaga kasi nga late ako nagigising. So, minsan nga, mas nauna pang kumain yung mga aso o si Sky kaysa dun kay Mami. Mas inaalala niya pa yung mga aso, yung gutom ng aso kaysa mismo gutom. So, yun nga, pinapakain ko si Sky. So, based on my observation, since na ako yung nagpapakain kay Sky, na minsan si Mami, yun nga, ang favorite niya kasi, yung kalabasa, basta yung pagkain na makukulay. Diba yung mga asong ganito, ang main food talaga nila is yung dog food. Pero itong si Sky, ewan ko kakaiba to, ayaw nyo tayo yung dog food, hindi siya mahilig sa dog food. Mas gusto niya pa yung rice na may iba't ibang ulam. So, dahil sinanay nga namin na si Sky hindi siya yung maintenance, so, kung ano yung ulam namin, yun din ang ulam niya. Bawal siya maging maarte, di ba? Siyempre, gusto naman niya yung nagiging ulam niya. Tapos, ang favorite niya kasi yung, alam mo yung kalabasa. Yun ang ulam niya kagabi eh. Tapos yung kalabasa, tapos favorite niya rin saging, patatas, ganun. Basta yung may lasa. So, ayun na nga, bibigyan natin kay Sky yung dinner niya at napakaingay na. Naka-on yung flash ko kasi gabi na. nito is yung sinigang, lalo na yung sabaw. Pero ang nilalagay ko sabaw, hindi yung marami kasi may lasa yun. May mga unhealthy din kasi doon na hindi pwede sa aso. Lalo na kapag may mga betchin, mga canned goods na mga ligo, sardinas. Bawal sa kanila kasi yung malalansa. Hindi ko generalize pero Sky kasi, nung pinakain namin to ng sardinas, saka ng isda, nagkaroon siya ng kate-kate, ng mga sugat-sugat. Kaya hindi na namin siya pinapakain ng gano'n. Favorite lang niya, lalo na yung pagsinigang, yung baboy, tapos yung gabi, konting sabaw. Tapos nilagay ko yun ng konting tubig para syempre hindi malasahan yung mga nakalagay dun sa sinigang. Tapos ang bawal din dito sa mga aso, yun nga yung mga malalansa, yung mga toyo,
Kasi ito kasi hindi naman siya maarte sa pagkain. Hindi namin siya sinanay. Pero minsan may times talaga na wala siyang gana kumain. Kaya kapag ganun, syempre ang binibigay namin is yung dog food na lang. Pag hindi niya kinain, hindi magutom siya. Kasi syempre, pagkakaalam ko rin kasi masama din yung palaging dog food. Tapos minsan hindi rin niya kasi nakakagat yun. Masyadong matigas, kaya binabasa ko ng konting tubig yung dog food niya. Tapos masama rin kapag puro kanin, masama rin kapag puro dog food kasi parang yun na yung laman ng tiyan nila. Pero, yun nga diba, laging masama kapag sobra. Kaya dapat balance lang. Si Sky, minsan kanin, minsan dog food. So, yung talaga nung bata siya talaga, nasanay talaga siya na na kanin na. Hindi, kahit yung dog food niya, pedigree, talagang hindi niya kinakain. Talagang, kaya, noong una pa lang, kanin na yung tinry namin para sa kanya. Tapos, ito pa, ang favorite din niya na ulam is yung atay ng manok or atay ng baboy. Pinagluluto siya ni mami ng ganon. Tapos, nahalo namin sa kanin niya. Ayaw niya yung dinudurog talaga. Gusto niya talaga may nakikita siyang mga butil-butil o talagang may atay. Gusto niya yun. Tuwang-tuwa siya pag nakikita niya yun eh. Na Sky? Ito si Sky. Kasi ayaw niya talaga yung niyayakap siya. Pero napakalikot niya pag niyayakap siya. Minsan tulad ng aso na papakita pa siya. Ito minsan lang to eh. Sky? Hirap na siya. Hirap na ng gusto ka. Next tip is yung train him how to smile and make cute faces when there has a camera. So, yun nga, si Sky kasi, sabi ko nga sa inyo, camera shy siya. Oh? Pero ngayon buti nakisama siya. Kasi pagod siya, hinihinga siya. So, wag ka nang mag-ano dyan. Tsaka na lang. So, ito kasi si Sky, hirap na hirap talaga ako makipag-picture sa kanya. Napakaraming shot pa bago ako makapili ng maayos naming picture. Kasi galaw siya ng galaw. Tapos kapag alam niya na may camera talaga, kaya hindi siya titingin. So, parang sa tip na to, dito ako nag-fail. Kasi nga, hirap na hirap talaga akong yun siya sa camera. Pero minsan, nagagawa naman ng paraan. Lalo na. So, ang paraan ko na ginagawa. So, ito yung tip ko sa inyo. Pinapahagod ko muna siya, pinaglalaro ko muna siya, pinapatakbo ko muna siya para kapag good na siya or wala na siyang energy na magharot talagang yun na yung tiyempo ko, yun na yung pagkakataon ko para magkaroon ng picture sa kanya. Tulad ngayon, ito kasi, kanina pa siya nakakawala. Kanina ko pa siya pinakawalan sa kulungan niya. Kaya ngayon medyo pagod na at wala nang time magharot. Tinotopak na lang. Pero ito Sky, natutuwa naman ako kapag may maayos siyang picture. Kaya talagang pinopost ko agad kasi minsan lang to magkaroon ng maayos na picture. No, Sky! Sky, diba? Diba gusto? Init pa siya, dinamitan pa siya. So, ang last tip na ibibigay ko naman sa inyo ay yung give your dog a best treat when he did something amazing. So, dito kasi si Sky, minsan kapag nakakagawa to ng mabuti or natutuwa ako, talagang sabi ko nga sa inyo, hindi siya high maintenance. Kaya pag talaga nakakagawa siya, hindi naman yung tipong ibibigay ako sa kanya, kundi ang reward lang niya or treat niya sa akin is yung papakawalan siya sa kulungan niya ng matagal-tagal para tuwang-tuwa siya. Saka lagi ko siya, saka ganto-ganto ko lang siya, kilitin siya, ikadal siya. Kasi ito si Sky, talagang napaka-karot. Pinakakaaway nito sa bahay namin is yung mga pusa. Makakita pa lang talaga ng mga pusang dumadaan. Hawig ba kami? Hindi, mas cute si Sky. Parehas kaming cute. Hawig
nga, pag nakagawa siya ng natutuwa ako, example nga, yung kunyari kapag sinabi kong, oh, pag binuksan ko yung gate niya, oh, wag kang lalabas dyan. Huwag lalabas. Ah. Ay. Hindi nga siya lalabas. Tapos, oh, buksan mo yung pinto. Ay, na, hina. O, buksan mo yung gate. Yung gano'n, yung gate, yung pinto ng kulungan niya. Talagang gagawin niya yun. Kapag sinabi ko rin wag iihi or wag siya susunod sa akin, talagang mag-i-stay siya. Tapos doon natutuwa na agad ako. Dati kasi, talagang doon pa siya umiihi sa kulungan niya. Doon pa siya tumatay sa kulungan niya. Pero ngayon, kapag kasi ginagawa niya, pinapalo namin, binibigyan namin siya ng punishment. Kaya ngayon, hindi na niya inuulit. Kapag talagang ihi na siya o matatay, pinipigil niya, hinihintay niya talaga maging 5 PM para doon siya tatay sa labas. Or, hindi naman to spoiled eh. Sapat na sa kanya yung pinapakawalan siya palagi. Sapat na sa kanya yung kinikiliti siya palagi, nilalambing. No. Oh, drink your water muna. Drink your water. Oh, very good. Very good. Arte-arte. So, ayun nga. As a dog owner or as a pet lover, so, syempre, ang sarap sa feeling para sa akin kapag, kunyari, pinaghandaan mo siya ng pagkain na naman niya, tapos mauubos niya. Parang, napaka-fulfilling sa feeling. Alam mo yun? Tapos, yun nga, talagang kapag binibigyan ko siya ng pagkain, talagang hinihintay ko pa na maubos niya. So, to all dog lovers out there, alam ko na ganito rin yung nararamdaman nyo. Yung tuwa. Kasi, dito, si Sky kasi, kapag alam niya na malungkot ako, alam mo yung tipong talagang dadamayan ka niya. Talagang, yung negativity na iisip mo, talagang kukuhanin niya. Kasi, based on my research din, kapag may mga pets ka dun sa bahay nyo, parang, natutulungan ka na ma-lessen yon yung negativity sa environment. And yung aso kasi, yung mga pets kasi, hindi lang siya nakakatulong sa'yo physically, but emotionally, mentally, and psychologically. So, ito nga mga aso, they have many benefits to humans. They can provide comfort and companionship. So, naalala ko nung tuwing mag-isa ako sa bahay, talagang si Sky at Hachi lang nakakasama ko. Parang, nafe-feel ko talaga na hindi ako mag-isa kasi nandyan sila. Kinakausap ko sila parang tao, ganun. Kaya to all dog lovers out there, parang, I salute you, ganun, hi sa inyo. Tapos, dun sa mga dog haters din dyan, so, try nyo na rin kasi hindi naman mahirap mag-alaga ng aso. So, yung mga tao rin dyan na mapanakit sa aso, mas masaol pa kayo sa hayop! Mga hayop! Diba, Sky? Cute-cute kaya ng mga aso. Diba, so? Tingin din na. Pagod ka na ba? Pagod ka na? Sorry na po. So, experience ko nga dito kay Sky, having a dog na parang ang sarap sa feeling. I'm so blessed kasi hindi lang siya sa akin nakakatulong. Kasi nakakatulong din siya sa akin as a whole. So, ayun nga mga kaliit, to sum it up, treat your dogs like humans kasi wala rin man silang kaibahan sa atin. Diba? Tulad ng mga tao, pantay-pantay lang din yan. Tulad din ng mga hayop, may breed man o wala, pantay-pantay din yan. So, hindi ko naman sinabi na literal nyong i-treat yung dogs like humans. Ibig sabihin ko lang doon, sana matuto tayong alagaan kung ano yung mga bagay na meron tayo at matuto rin tayo na alagaan habang nandito pa sila. I-appreciate din natin sila kung ano yung natutulong nila sa atin, di ba? And, yun nga, bago to matapos tong video na to, may ipopromote din ako. Bigyan natin ng chance na ma-promote tong page ni Kuya Pao.
Hello mga kapawets, nandito po ako para i-promote aking FB page, Power3 for You PH. Please do like, follow, and share my FB page. Thank you! So, tapos na. Hanggang dito na lang mga kaliit. Sidely, hanggang sa muli. Bye-bye! Sky, bye-bye ka na! Bye-bye!